Lalakad tayo ngayon guys. Medyo malakas ang ulan pero kailangan natin lumakad dahil may kausapin ako na kliyente dito sa QREP. So, let's go! Jab-jab lang kasi ginagawa natin guys. Bali, consultant tayo sa construction at hourly rate lang binibigay sa atin. Pero iba naman yung halimbawa mag-review ako ng drawings. Kung allowable ba yung mga structural members, example mga reinforcement ng footing foundation, mga reinforcement ng columns, tapos yung structural concrete na gagamitin, yung construction or construction methodology, of course including quality control, tapos yung mga na-review ko na drawing na dapat papalitan yung structural members. So i-redraw ko ulit yun using AutoCAD software. Tapos pag okay na lahat ng review ko, tapos napalitan ko rin yung mga ibang drawings, stamp ko yun ng stamp ko ng Board of Engineering of Trinidad and Tobago at sisilyuhan. So iba naman yung bayad yan. Pero sa construction supervision ko as construction consultancy ko, iba naman yung bayad yan. Bali hindi tayo natatrabaho ng 8 hours or 10 hours a day. Minsan nga 3 hours lang a day, or for example for 1 week 4 days lang tayo pumasok at saka may 6 hours tayo, $350 per hour. So okay na rin yan. Retire na tayo sa gobyerno, so wala na rin tayong balak na mag full time employed, at least kung maganda yun talaga yung bigay. Dahil more or less 35 years na tayo sa profession natin, working in different countries, so nagsawa na rin tayo sa employed sa kumpanya. Yan na ngayon ang ginagawa ko guys after I have retired from government right here in Trinidad and Tobago as a project manager. So hindi na tayo nag full time sa trabaho. Saan pa na umuulan-ulan at saka tinawagan tayo. Anyway, trabaho lang, walang personalan. Dito sa Trinidad, pag umulan talagang matraffic. Kahit saan ka pumunta, wala kang lusot.
magsasakay ito sa Port of Spain, sigurado 101% napaka-traffic. Doon kami makita sa bahay niya sa may San Juan. Last week pa ito eh. Unang appointment namin, makita kami ba sa bahay niya doon sa may Barataria, doon sa grocery niya. Tapos na-cancel dahil may conflict pala. May meeting siya sa mga tauhan niya. And then he promised to meet me in West Mall Sabado around 2 PM. Pero hindi rin natuloy. So ngayon, kung saan pa yung umulan at saka pa niya ako tinawagan, wala naman tayong gagawin sa araw na ito. Subukan na lang natin siya at kausapin. Sana magkasundo kami sa presyo. Yun lang naman yung hinihingi ko. Bali, hourly ko for inspection $380. Bali, equivalent yan sa $45. And then I have to investigate the ground floor plan drawings, kung appropriate ba yung mga materialis na ginagamit niya sa design. So tingnan natin kung may comment tayo doon. Pag mayroon, of course, papalitan yung drawing. Kasi ako nagagawa ng drawing, at siyempre babayaran niya yun. Dahil ako rin mag-stamp ng drawing eh. So kasi ang daan na ito, guys, ito yung road na talagang walang ano dito, walang disiplina driver dito. Maliit nga yung road, double parking eh, lalo pa kaya kung malapad. Hindi mo maintindihan yung mga ano dito, parking dito ng mga drivers. May paslant, may sa gitna ng daan, may drop ng pasahero sa gitna ng daan, may pick up ng pasahero sa gitna ng daan. Tapos pwede naman mag-parking sa shoulder para makadaan yung iba. Baliwala sa kanila yun. Basta may pasahero nga magpapara kahit sa gitna ng daan, hinto yung driver dyan. You're supposed to be, pag ikaw driver, i-plaster mo yung sasakyan mo sa tamang lugar bago ka
mag-pick up or mag-drop ng pasahero. Dito iba to. Sanayin mo na rin sarili mo. Pero hindi ko ma-adapt ito dahil pag dinala ko itong sistema na ito sa Pilipinas, nako, isang araw mahuli ka ng traffic police 3 beses. Ang hirap pa naman kunin yung mga driver license mo. Pag nahuli ka kasi sa atin sa Pilipinas, kinukuha yung driver license mo at bigyan ka ng papel. May charges yun. Tapos 2 o 3 buwan mo pa makuha yun kasi pinapurward nila sa mga police headquarters. So mag-drive ko na lang, papel na lang yung dala-dala mo. Tapos kung may violation ka naman at saka mahuli, another papel na naman. Hindi parehas dito. Kung mahuli ka na titirahin ng speed gun nila o mahuli ka na gumagamit ng cellphone habang nag-drive or walang seatbelt, ano lang, bigyan ka lang ng papel, charges mo at 1 month bayaran mo yun. Pero dala mo pa rin yung ano mo, yung driver license mo. Yung sa atin hindi, papel ang dala mo, driver license mo, yung traffic police yun. So dito na lang tayo dadaan sa El Segundo dahil dyan pag sa kabila sigurado traffic yun dyan dahil umiban na naman ng mga namimili ng mga manok yun dyan sa Muhammad, yung area na yan or road na yan dyan. Sa likod ng Unicorn na daan. Na tayo sa bahay nila. Ito na tayo guys, mag-parking sa may road. Okay guys, dumating na tayo sa bahay ng kliyente. Tawagan muna natin siya na nandito ko sa ilalim at saka bago ako pumanhik sa ibabaw ng bahay niya at saka mag-uusap tungkol sa ground floor drawings niya na I have to investigate kung tama ba yung mga structural members at saka mga components na nilagay nila. At pag okay, then I have to stamp it and sign it. Of course, babayaran niya ako.
So yun na lang guys. Once again, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Shadow TNT, for more adventure and exploration right here in Caribbean, as well as right here in Trinidad and Tobago. Thank you and God bless.